Hi guys! Today is September 30, 2023. Nagpagawa tayo ngayon guys ng bakod gamit yung concrete na poste, tapos cyclone wire, at saka mga bakal para sa support ng cyclone wire. Hindi ko alam guys kung nasa tamang distansya ba itong bakod namin mula sa kalsada. Medyo dinistansya ko na lang para sigurado. Concrete post pa naman ang gamit namin dito, tapos may hollow block sa ilalim. May nakita nga pala akong discrepancy sa bubong ng ating maliit na bodega. Ayan oh, may pumapasok na liwanag. Ayos lang kaya yan? Chinik ko nga pala yung mga tanim natin guys. At isa ito guys sa mga malapit nang mamatay ng mga puno. So buti na lang at nakita ko guys, buti na lang at chinik ko ngayon. Kung maabutan pa ito ng ilang araw, hindi ako makakabalik dito, siguradong patay na to. Gaya ng ibang tanim na naratnan ko. May ilan din talaga na namatay. Ipinagbilin ko kasi kay GR na lagyan ito ng mulch at saka mga pangsilong gaya ng mga dahon ng niyog para hindi direct ang sunlight. Buti na lang talaga at na-check ko ngayon. So nilagyan ko ito guys ng pangsilong at saka mulch. Sana ay magbuhay. Maka-recover at yumabong pa. Lesson learned ko dyan guys. Una sa paglagay ng bakod, dapat siguro distansya mo ng konti sa kalsada. Kapag kasi mag-concrete sa kalsada balang araw, baka masira lang yung bakod natin. Sayang na sayang guys ang gasto. Tapos guys ay nag-concrete nga pala ako ng post. Tapos may isang file, sometimes 2 files of hollow block sa bottom. Tapos sa taas ay cyclone. Concrete lang guys para long lasting. Kasi pinagawan ko rin ng bakod kay GR, yung kahoy lang. Napaka-temporary lang guys. Lalo na at hindi matibay ang ating mga kahoy na ginagamit. Sayang lang ang gasto natin guys sa labor, tsaka sa materialis. Gaya ng pako at iba pa. Sa mga tanim naman guys, ayun. May mga namatay. Tapos yung avocado, muntikan na rin mamatay. Nasunog na yung mga dahon. Sayang na sayang guys kung mamatay. Ang mahal pa naman ng similya ng avocado na grafted. 250 to 300 guys. Pinakamura, may 200. Bihira lang yung ganun, may 200. Wag lang natin iasa lahat sa ating tauhan. Dapat hands-on tayo. Check natin kung nasunod ba yung pinagbili natin para masigurado natin na mabubuhay yung ating itinanim. Kasi itinanong ko sa pinagbilinan ko, sabi naman niya, okay naman daw lahat, buhay daw lahat, walang problema. So ayun, umasa ako na buhay nga lahat at saka walang mga discrepancy. Pero in reality pala guys, maraming namamatay. Tapos marami pang mamamatay talaga ng mga halaman kung hindi natin i-check. Yun guys, thank you for watching. Bye!